Rembrandt? Oo. Tara na, pupunta din sila dito. Unang lesson ito ni Justine ngayong buwan ng Hulyo. Kasi po parang ano po, hindi siya na-distract pag may nadating. Pag yung mga parating, pag nabasa nila yan, hindi na sila natuloy dito. At ang ina niyang si Aling Amor, ang nagsisilbi niyang personal na teacher. Apat na buwan na raw nakalilipas nang sinimulan niyang turuan si Justine. Yung pag lipat-lipat po ng para lang po ma-exercise lang po yung kamay niya. Kasi nga po, di ba malambot na mo yung klase ng hawak niya. Dati-rati talagang hirap na hirap siya lagay doon. Konti na lang, malapit ng mata ang puso. Hawakan mo. May susunod pa tayo, di ba? At natutuwa siya sa nakikitang improvement sa anak. Kasi po dati, nung unang namin session, dapat to talaga ganyan lang. Tapos sumunod po, dapat po, paunti-unti pong palayo, ganyan. Ganon. Motor skills ang focus ng activity ni Justine ngayon. Ayan na. Ganon, isa, ganon. Isang kamay na lang. Palit. Palitan natin, ano ipapalit? Ba doon na yung isa? Layunin daw nito na alalayan ang basic functions ni Justine mula sa paggalaw ng kamay hanggang sa paglalakad. 5. Galing! Dati talaga, pag halos hindi niya mapipisil to. Parang ganun lang. Kahit ganyan lang, okay na yun kasi pasimula pa lang siya. Hanggat sa masanay na siyang gumano. Kaya ngayon, naigaganon na rin niya. Naigagalaw na itong bola. Di lang kasi isipan ang may delay sa bata. Pati ang functions ng kanyang katawan, delayed din. Yan. Nagewang siya, pati kamay niya gumaganong-ganon siya. Tapos minsan nasasala na yung paa niya. Mas okay ho siya ngayon kasi dati, isa, dalawa lang. Ganyan, bumibigay na siya. Nang matapos ng morning class na mag-ina, si Aling Amor, sinimulan na ang gawaing bahay. Torta ho. Paborito niya. Minsan prito. Si Justine naman, piniling tumambay sa labas para panoorin ang mga batang naglalaro. Wala siyang kamuwang-muwang sa banta ng mga taong may mapanghusgang mata. Isang beses po, nagkukwento yung yung pamangkin ko. Mag-ama. Tapos naglalakad daw sa riles. Naririnig daw niya, Papa, may kaklase po akong Justine ang pangalan. Sabi, parang kong tanga. Sabi ko, natulo-tulo pala. Sabi hayaan mo. Pag may narinig kayong ganun, didmahin na lang para hindi masyadong masakit. Halika. Bili ka muna ng itlog kay Ate Nita. Sabihin mo, 3. Balot sa plastic, ha? Hindi lingid kay Aling Amor ang mga pangungutya na pwedeng pagdusahan ni Justine sa oras na magbalik ito sa eskwela. Kaya habang bata pa siya, gagawin niyang lahat para maituro sa kanya ang mga dapat nitong malaman. Masama lang ang loob ko, pero hinahayaan ko lang. Pagka may pagkakataon lang, sinasabi ko lang sa kanila na special kasi ito. Ganun na lang ang inaano ko. Kaya ganito to, kumbaga ang isip niya, hindi niya kayang habulin yung mga isip ninyo. Sabi ko. Nakabili ka na? Marunong ka magluto, Ten? Talaga? Wala pa sa bahay ang asawang karpintero ni Aling Amor. Doble kayod daw kasi ito ngayon. Ang gamot pa lang kasi ni Justine, humigit kumulang na sa 1,500 pesos kada linggo. Hindi po siya regular, nangungontrata lang po siya. Yung sahod po niya ay sa isang araw ay 350. Minsan, yung na lang, yung pagmamanicure po sa pag-home service, minsan yun sa pagkain, baon ng anak ko araw-araw. Pagpasok sa school.
Justin! Pero kapos man sa material na bagay, Oh, dali mo doon. Lamisan. masayang pinagsaluhan ng mag-ina ang pagkain sa mesa. Ano lang, kahit na ano lang, kahit high school lang sana, kung makakayanan ng isip niya. Kahit high school lang makatapos siya. Yun lang ano ko. Dahil para kay Aling Amor, habang kasama niya si Justine, ang espesyal niyang pagmamahal at pag-aaruga bilang ina ang gusto niyang maramdaman ng anak. Susunod, tunghayan ang sakripisyo ni Aling Amor at samahan natin si Wilbert na malapit na matupad ang pangarap na makapagtapos. Nandito na sa may UP campus. Sa pagbabalik ng inyong Under Special Investigation.